Yan yung ilan sa mga sequence na naganap sa game ng Gilas versus Mexico na wala nga si Clarkson. Pero ayan, makikita na aatakihin ng Mexico ang switch para tumira ng 3-pointer dahil medyo mababa dito si Junmar Fajardo. At ayun nga, pumasok yung shot. Ang nakapasok sa court ay sina Malonzo, si Pogoy, and Ravena, Kiefer Ravena, dahil wala na nga sila 30. Tapos dito pinasa kay Malonzo yung bola and nakaangat kaagad yung kamay nung Mexican at pinasa niya kay Edu pero hindi maipasok sa high-low play kay Fajardo. Kaya nag-decide si Malonzo na atakihin yung defense pero nag-collapse sa kanya pero hindi niya naipasa kay Pogoy dun sa cross court o sa corner kay Ravena. So bumalik yung bola dito sa Mexico. So ayan, dadalhin nila yung bola uli sa point guard at makikita na atakihin nila uli yung mismatch doon naman sa interior. At nung hindi sila makapasok, ayan, pinasa na nung sa nagkaroon na ng switch doon sa smaller na bantay ng Mexico. Yun nga si Pogoy. At ayan, buti na habol at nailang kay Edu yung Mexican. And trinay niya ipasa pero na-deflect ni JMF, ni Fajardo, at yun na-complete nga yung steal. After nga nung steal na yan na kompleto ay magkakaroon dyan ng chance. Ayan, na-save ni Edu. Magkakaroon ng chance dyan ang Gilas Pilipinas to draw the foul doon sa may sideline, doon sa gawing sideline. And pagpasa dyan ay magbabump yung sa Mexican at ayan, shooting attempt, yan, act of shooting. Okay, alley play from a stop by Gilas. Down by 3 lang sila dyan, 72 ang Mexico, then 69 Gilas. At yan yung nakita natin kanina na laging ginagawa ng defense ng mga center or bigs ng Gilas. Pero dito sa play na ito ay bumawi naman si Kiefer Ravena na pasok niya yung 3-point shot na yan na kahit marami nagbabash sa kanya na sana sila Parks na lang o sila Oftana or other players, Newsam, sa final 12. Dito naman inattack yung defense ni Fajardo, binangga siya doon pero yan, nakuha nila yung stop to rebound by Malonzo at si Kiefer na naman dito ang magdi-dribble penetration at makakapag-bait ng makapag-draw ng foul. Ayan, binangga siya tsaka sinundot yung kanyang kamay dyan, kaya yan, act of shooting, free throw yun. At eto na naman, guards na naman yung inattack ng Mexico, si Abando and si Newsam, at nagkaroon nga sila ng end one play. Madalas siyang ginagawa pag naman sa mga bigs kagaya kay Lakay, sa switch naman confident silang tumira ng 3-point shots. Pero dito sa play na to si Newsam, yan, na fake niya yung defense at pag collapse o pag attract niya ng defense, libre si Ramos for a 3-point shot na very much key para magka-chance manalo sa isang team yan, kagaya niyan, isang team kagaya ng Dominican Republic. Yan, kailangan ma-sync yan. This time na miss siya pero andyan si Fajardo para sa putback, naka-offensive rebound siya, then putback. Okay, ito na naman yung isa pang sequence na nagka-airball, na good stop ng Gilas Pilipinas. At ayan, magandang pasa sana kay Edo pero dahil sa length ng Mexico, na-deflect yung pasa pero ang tinawag yata doon ay airball. So yun yung mga ibang calls na dapat ingatan. So ito na naman, play na naman for keeper na sana yun ay pumapasok yung mga shot niya pagdating ng World Cup dahil siya ang napili sa Final 12. Kailangan talaga yung mga open shots na yun, pero nakaka-offensive rebounds naman sila kagaya kanina. Pero yan,
nagmimintis lang talaga, pero alam mo na kayang ipasok yun, gagaya nila Clarkson, si Malonzo, nagmintis lang siya doon. Tapos dito sa sequence na to, another stop to ni keeper dahil yan madideflect niya yung pass. Okay, mga pwede itong maganap sa Dominican Republic match ng Gilas. Then na putback ng center yung bola matapos mag-draw ng defense or matrak ang defense ni Fajardo. Dito na sa sequence na to, binaba nila yung bola at yan, si Ramos yung dadala ng bola dyan. Pagkatapos ay nagawa sila ng play papunta kay Fajardo. Nung tinira yung perimeter, hindi lang pumasok, pero usually yung play na ganon sa ibang team pagka nasa libre na ay 3-point shot na nila gaya nung pagkatapos ng switch. So dito naman makikita natin yung defense ng Gilas na kung paano yung stop na magagawa nila tapos nung failed alley pass sana ng Mexico. Ayan, pag dribble dyan magbibigay ng pick, tapos yan, dahil quick yung recognition ni Ramos, tinaas niya kaagad yung kamay niya, hindi na ipasa dun, so binalik sa isang guard ulit, tapos nag-dribble penetration siya, pero sinalubong na siya ng defense nila Fajardo at I think si Pogo yun. So ayan, magandang rebound or stop yan ng Ramos. Tapos yan sa fast break na yan, may option siya to pass to the corner, pero mas nakita niya yung higher percentage na nagka-cut na I think si Scotty, so nagkaroon ng pag-draw ng foul. So napakahalaga rin yun ng yung decision making nung nagda-drive ng bola. So dito naman pinasa kay Fajardo sa taas, i-hand off yan, tapos pupunta yung play dyan kay Newsam na sayang na-cut siya sa pero kung si Clarkson ang gagawa nitong play na to, parang ipo-post up niya yung shooting guard nung kalaban or nung Mexico dyan. I think nagagawa din yan ni Clarkson sa play nila, yung pag sa perimeter, yung pag fade. Isa sa mga dapat alagaan yung Gilas ay yung possession o ang pag-limit ng turnovers at ang pag-make ng kanilang free throws. Kaya yan, kung makikipaglaban sila na yan sa 3-point line pa na foul ni Scotty yung shooter, ayan, na i-buslo yung mga free throws. Dapat yung Gilas din kasi sa Dominican, doon din sila nagkulang nun, yung kaila Coach Tab Baldwin pa, yung sa free throw shots at saka sa turnovers nung second half. So same dito sa Mexico game, sa first half lumalamang pa, sa first quarter ang Gilas kahit wala si Clarkson. So mamaya magkatapos nito, yan na yung isang play na kung ayan, pag pick pwedeng ibigay sana uli kay Fajardo, pero pinasa kay Soto at ibinalik naman ni Soto kay Ramos. Tapos kung konting separation, nag-attempt siya ng shot, pero yan, nung nagmintis buti na tip ni Junmar at nakapag-rebound and put back. So yan yung isa sa mahalaga rin na maging aggressive sila sa rebounds. Sabi si Kai, bakit daw hindi nakaka-rebound, kasi mostly nasa labas siya nagsiset ng pick sa play na design ng Gilas. So ito dito sa play na to, makikita natin yung play naman ng Mexico na ginugulo ni Scotty yung bantay niya, ipinasa dun sa shooting guard na mag-dribble penetration din yan pagkatapos ng pick nung kanilang center. Tapos nung nakawala na, kinuha siya ni Jun habang hinahabol ni Abando, nag-cover naman si Kai just above the restricted area, pero ayan, kinaliwa sila, left-handed shot at ayun, unexpected. Ganun kagagaling yung
ng Mexico at saka ng nasa World Cup team. Kaya yan, napuntusan sila doon. Pero libre rin yung isa doon, kaya hindi basta nakapasok si Kai dahil sa switch. Ayan, nabalik na uli sa kanila yung bola. Ito yung isa pang play na sinasabi natin na kailangan ma-recognize yung open man sa corner ng Gilas. Ayan, si Newsam yan, nung hindi pa siya nakakat sa pool. Yan, ipinasa kay JMF, balik sa kanya. Tapos na-drino niya yung defense nung na-attract na. Ayan, open sa corner yung shooter. I think yan si Ramos. So pumasok naman yan. Ang magiging next sequence naman dyan ay yung kanilang defense. Yung defense ni Renza Bando. Front niya yung yung nasa offense at na-steal nila yung bola. Pinasa niya pabalik kay Ramos. Tapos pag drive ni Ramos, na-recognize niya kagad yung corner. Pinasa niya. Pero binalik ni Newsam sa kanya. Tapos pag drive niya, nakita niya clear yung lane ni Scotty. Tapos sumabay yung center. Yung pwede naman sana rin niyang i-dish out kasi mismatch na sa bantay ni Fajardo na guard nasa likuran niya. Pero okay din naman yung play na yun. Isa sa sinasabi ng coach na kung hindi raw matatalo ng Gilas yung mga kagroup nila sa talent and height, sa energy at saka sa condition nila tatalunin. So yan, dapat ingatan nila yung possession din, kasi pag mahuli lang sila ng konti, maunahan sila, pwedeng charging yung kanina. Tapos dito naman makikita natin yung same play na ginagawa nila kay Fajardo nung una sa switch. Yung confident na Mexican players ay tumitira ng tres kahit center yung kaharap nila. So ayan na yung switch ng bantay, mapunta na kay Kai. Nag-hesitate si Kai, medyo bumaba siya, hinabol niya, pero ayan, confident na na-shoot yung tira ng Mexican. So isa yun sa dapat din nilang bantayan sa Dominican Republic shooters, even kay Karl Anthony Towns. Tapos dito sa play na to, si naman ang i-challenge nila dito, si Dwight Ramos. Pero mahalaga yung niya, kumbaga yung kanyang tenacity at saka sa defense. Yan, pag drive, ibabalik yung bola dun sa side. At yan, libre na sana, yan, ginulo niya. At yan, nagre-result yan sa missed. So stop ng Gilas yun. Airball pa nga. Yan, nagkaroon pa nga sila ng maganda on positive psychology, emotional intelligence, a lot of courses. I took a course on positive psychology, emotional intelligence, certified high flow coach, high performance coach. I am a certified 6-team conditions. Okay, before we begin, just take the time to take a breath, take a moment to appreciate how fortunate we are with. Okay, you gotta be it. That's got to be the foundation. The other teams, there's nothing we can do with their size, with their experience. Wala tayong magagawa, mas malalaki sila sa atin. Pero yung kondisyon, kaya natin yun. That's the one element where we can be better than them. That might be the only element where we can be better than them when we play these tough teams. See, kasi talo na tayo sa laki, talo pa tayo sa experience. Pero sa kondisyonan, with their experience, wala tayong magagawa, mas malalaki sila sa atin. Pero yung kondisyon, kaya natin yun. That's the one element where we can be better than them. That might be the only element where we can be better than them when we play these tough teams. See, kasi talo na tayo sa laki, talo pa tayo sa experience. Pero sa kondisyonan, talo natin sila.